Nagsimula na ba ang tinatawag sa Biblia na huling araw? Mga disyerto na ngayon ay binabaha, kaliwat kanang giyera sa buong mundo at agawan sa teritoryo. Yan ang ating aalamin sa video na ito. Ang mundo sa kasalukuyan ay punong-puno ng kaguluhan. Mga likas na kalamidad ang nagdudulot ng matinding pagkawasak. Mga alitan sa pagitan ng mga bansa ay lumalala at tila papalapit na sa isang malawakang digmaan, at ang mga isyong panlipunan ay nagdudulot ng hidwaan at pagkakahati-hati. Hindi natin maikakaila na ang mga pangyayaring ito ay nagdudulot ng pangamba sa puso ng marami. Mayroong mga propesiya sa Biblia na naglalarawan sa mga kaguluhan, kalamidad at paglaganap ng kasamaan na tila naaayon sa mga pangyayaring nagaganap sa kasalukuyan. Ang mga digmaan, malawakang pagdurusa at pagbabago sa klima ay nagpapaalala sa atin ng mga detalye ng Biblia tungkol sa mga huling araw. Ang tanong ay, ang mga pangyayaring ito ba ay nagpapahiwatig na nalalapit na ang wakas ng mundo gaya ng ating pagkakakilala rito? O ang mga ito ay mga babala at pagsubok na dapat nating mapagtagumpayan? Ang mga sakuna tulad ng malalakas na bagyo, sunog, pagbaha at lindol ay tila mas madalas at mapanira. Ang alitan sa pagitan ng mga bansa ay lumalala at ang banta ng digmaan ay laging nasa isipan ng marami. Kasabay nito, ang kahirapan at pagkakahati-hati sa mga lipunan ay palala ng palala. Maraming tao ang nagtatanong kung ang mga ito ay mga senyales na binanggit sa Biblia kaugnay ng mga huling panahon. Ang mga ulat ng pagbaha, lindol, super typhoon at tagtuyot ay hindi na bago sa pang-araw-araw na balita. Ngunit ang mga sakunang ito ay tumitindi sa dalas at lakas. Ayon sa MDAT, ang International Disaster Database, ang bilang ng mga sakunang may kinalaman sa klima ay tumaas ng 5 beses sa loob lang ng nakaraang 50 taon. Ang pagkasira ng buhay at kabuhayan ay hindi na masukat. Ang mga propesiya sa Biblia ay sumasaklaw sa iba't ibang tema at panahon. Marami sa mga ito ay maaaring ituring na naganap na sa kasaysayan, gaya ng mga alitan, giyera o mga pangyayaring may kinalaman sa pagbagsak ng mga makapangyarihang imperyo o ng bansa. Masasabing base sa ating kasaysayan ay ang digmaan ay bahagi na ng kasaysayan ng tao. Ngunit hindi ba katakataka na parang mas napadali na ang deklarasyon ng giyera sa kasalukuyang panahon? Ang bilang ng mga armadong tunggalian ay higit na nadoble sa nakalipas na dekada, at lagit-laging nagbabadya ang panganib ng isang nuclear conflict na maaaring magtapos sa buhay ng sangkatauhan. Ang banta ng terorismo ay laging nasa isipan ng karaniwang mamamayan. Ang pinagkasundoan noon ng lipunan na tama at mali ay mabilis na nabubura. Ang paglayo sa tradisyonal na pagpapahalaga, ang pagtaas ng sekularismo at ang lumalaking agwat sa pagitan ng mayayaman at mahihirap ay nagdadala ng kaguluhan. Ang hidwaan ng mga ideolohiya ay nagbabantang sirain ang pinagbuklod ng ating mga komunidad. Ano man ang inyong pinaniniwalaan tungkol sa mga propesiya, imposibleng baliwalain ang bigat ng mga pangyayaring ito at ang potensyal na epekto nito sa ating buhay. Ang kawalan ng katiyakan ay nagdudulot ng pagkabalisa at pag-alala tungkol sa hinaharap. Mahalagang tandaan na kahit na ang mundo ay tila nasa gilid ng krisis, hindi ito nangangahulugan na walang pag-asa. Ang Biblia rin ay nagsasalita ng pagtubos at isang mas magandang hinaharap para sa mga naniniwala. Sa mga panahong ito ng kawalan ng katiyakan, maaari nating pagtuunang maghanap ng lakas at kaligtasan. Alintana man ito sa pamamagitan ng pananampalataya, komunidad o pagtulong sa iba. Sa pagharap sa mga hamon sa hinaharap, ang pagpapanatili ng pag-asa at pagsisikap na gumawa ng pagbabago ay napakahalaga. Ano man ang mga personal na paniniwala, ang mga pangyayari sa ating mundo ay nagsisilbing tawag sa pagkilos. Maaaring mag-udyok ito sa atin na maging mas maawain, mas mapagbigay at mas matibay sa harap ng paghihirap. Ang pagtuon sa paggawa ng kabutihan sa ating mga komunidad ay isang paraan upang harapin ang kawalan ng katiyakan at magtrabaho patungo sa isang mas mahusay na hinaharap para sa ating sarili at sa mga susunod na henerasyon. Ang propesiya ng Biblia ay naglalarawan ng mga panahon ng matinding kaguluhan bago ang pagtatapos ng mundo. Sa Mateo 24, inilarawan ni Jesus ang mga digmaan, tagutom at lindol
bilang mga pasimula ng kapanganakan. Maraming Kristiyano ang naniniwala na ang mga kasalukuyang mga kaganapan ay maaaring mga hulugan na tayo ay nasa mga huling araw. Ang pagtaas ng dalas at intensidad ng mga natural na sakuna, ang pagsiklab ng mga armadong tunggalian sa buong mundo, at ang lumalaking agwat sa pagitan ng mayayaman at mahihirap ay tila na ayon sa mga propesiya na binabanggit sa Biblia. Bukod pa rito, ang pagtaas ng imoralidad at sekularismo sa maraming kultura ay tinitingnan ng ilan bilang katuparan ng babala ng Biblia laban sa pagtalikod sa pananampalataya at ang pagtaas ng kasamaan sa mundo. Ang pagbaba ng impluwensya ng reliyon at ang pagtaas ng mga alternatibong paniniwala at pamumuhay ay lahat ay maaaring mabigyang kahulugan bilang mga senyales ng paparating na paghatol ayon sa mga paniniwalang hango sa Biblia. Ang Biblia ay puno ng mga babala tungkol sa mga hamon at kaguluhan na daranasin ng mundo sa mga huling araw. Maraming Kristiyano ang naniniwala na ang mga kasalukuyang pangyayari ay nagpapahiwatig na ang babala ng Biblia na ito ay nararanasan natin ngayon. Hindi lamang ang mga natural na sakuna at digmaan ang binanggit, kundi pati na rin ang paglala ng mga immoral na gawi na nagpapakita ng pangkalahatang pagbaba ng moralidad. Bukod dito, ang propesiya ng Biblia ay nagbabala rin laban sa paglitaw ng mga huwad na propeta at mapanlinlang na mga ideolohiya. Ang pagtaas ng fake news, maling impormasyon at mga kulto ay maaaring matingnan bilang katuparan ng mga babalang ito. Marami ang nagtatanong kung ang mga kaguluhan ng modernong mundo ay humahantong sa pagkawatak-watak ng ating mga komunidad at pag-usbong ng mga mapanganib na ideolohiya. Ang Biblia ay nagsasalita tungkol sa mga palatandaan ng panahon na naghihikayat sa mga mananampalataya na mapanatiling mapagmasid sa kasalukuyang mga kaganapan at kanilang posibleng kaugnayan sa katuparan ng propesiya. Hindi maikakaila na ang mundo ay nasa panahon ng matinding pagbabago. Ang mga headline ng balita ay tila pinangibabawan ng mga kwento ng sakuna, krisis at alitan, habang ang ilan ay tumitingin sa mga ito bilang simpleng manghamon sa loob ng normal na siklo ng kasaysayan ng tao. Ang iba ay hindi mapigilang magtaka. Maaari bang higit pa rito para sa mga naniniwala sa Biblia, ang mga pangyayari sa ating panahon ay nakakagambala dahil sa kanilang pagkakatulad sa mga sinaunang propesiya. Ang mga kwento ng apokaliptikong pagkawasak ay hindi lamang nananatili sa mga pahina ng Biblia. Ang mga ideya ng katapusan ng mundo o ang matinding pagbabago sa mundo ay umiiral sa iba't ibang kultura at paniniwala sa reliyon. Ang ideya ng isang mapangwasak ngunit sa huli ay mapagbagong kaganapan ay tila nakatanim sa loob ng ating kolektibong kamalayan. Ang tanong ay, ang mga pagsusubok na ating kinakaharap ngayon ay higit pa sa simpleng hamon o sila ba ay mga harbinger of something far greater? Ang pagsisiyasat sa koneksyon sa pagitan ng mga sinaunang propesiya at ang kasalukuyang panahon ay maaaring magbigay sa atin ng higit na konteksto at pananaw sa mga kaganapang nagbubukas sa ating harapan. Habang ang ilan ay humahawak sa pag-asa para sa isang mas maliwanag na bukas, isang hindi mapakali na pakiramdam ang kumakalat sa marami. Ang mga anino ng propesiya ay tila lumalalim sa bawat balita ng bagong krisis. Ang mga sakuna ay tila nagiging mas matindi. Ang mga alitan ay nagiging mas mabangis at ang mismong tela ng lipunan ay tila nanganganib na maghiwa-hiwalay. Kung ang mga ito ay mga pasakit lamang ng kapanganakan, gaya ng paglalarawan ng Biblia, kung gayon, ano ang nakatakdang dumating? Ang mga propesiya ng Biblia ay naglalarawan ng isang pandaigdigang krisis, isang paghaharap sa pagitan ng mabuti at masama na magtatapos sa isang nagniningas na paghatol. Marami ang nagtatanong kung ang landas na ating tinataak ay humahantong sa isang katulad na wakas. Ang mga imahe ng isang sirang mundo, mga lungsod na naging abo at nagmumulto sa isip ng mga pamilyar sa mga propesiya. Kung ang kasalukuyang mga kaganapan ay talagang nagpapahiwatig ng katuparan ng mga propesiya, ano ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga individual at sa mundo? Ang mga paniniwala tungkol sa mga huling panahon ay maaaring maging sanhi ng pagkabalisa at takot. Ngunit maaari rin itong maging isang katalista para sa pag-unlad at personal na pagbabago. Maraming Kristiyano ang na-motivate na lalong palakasin ang kanilang pananampalataya at magsumikap para sa kabutihan at pagtulong sa iba
bilang paghahanda sa hinaharap. Ang pagnilay-nilay sa mga propesiya sa Biblia ay maaari ring mag-udyok sa atin na isipin ang ating mga mitiin at ang uri ng mundo na nais nating itayo. Ang muling pagtuon sa mga pangunahing halaga tulad ng pagmamahal, habag at katarungan ay maaaring magbigay sa atin ng pag-asa at direksyon sa panahon ng kawalan ng katiyakan. Sa halip na tumutok lamang sa takot, maaari nating gamitin ang sitwasyong ito bilang isang pagkakataon upang masuri ng ating sarili, ating mga komunidad at ating mga responsibilidad bilang pandaigdigang mamamayan. Panahon na upang magising. Ang propesiya ay nagkakatotoo na nga ba? Ang mga palatandaan ay hindi natin maipagwawalang bahala. Ang mga huling araw ay nandito na.